Exodus 39 verse 1 to 7. Tumahi rin sina Bezalel ng banal na mga damit para sa mga pari ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang telang ginamit nila ay lanang kulay asul, ube at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit ni Aaron. Nagtahi rin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang telang ginamit nila ay pinong linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Gumawa rin sila ng sinulid na ginto sa pamamagitan ng pagpitpit sa ginto at paghati-hati rito ng manipis. Pagkatapos, ibinurda nila ito sa pinong telang linen kasama ng lanang kulay asul, ube at pula. Napakaganda ng pagkakaburda nito. May dalawang parte ang damit na ito, likod at harap, at pinagdudugtong ito ng dalawang tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binordahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Ginawa nila itong lahat ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Kinabit nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Inikutan nila ito ng pangalan ng anak ni Jacob, gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Ikinabit nila ito sa mga tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato para sa lahi ng Israel. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 39 verses 8 to 14. Gumawa rin sila ng pectoral. Maganda ang burda nito tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula at mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat. 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat, berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 39 verse 15 to 22. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pectoral. Gumawa rin na sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pectoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga lubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay tinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya ay kinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pectoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat sa may tahi sa itaas ng pamikis ng ephod. Ang argolyang pectoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod at ito'y yari sa lanang kulay asul. Amen.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Exodus, chapter 39, ang napunta pong verse sa akin is verse 23 to 30. So, basahin po natin. At may butas sa suotan ng ulo, ng butas na may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito ay nilagyan nila ng mga palawit na tela bunga ng punong granada. Ang mga ito yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga panilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang lihera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampamilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino. Ganon din ang turbante, ang mga sombrero at mga linong salawal. Ang pamingkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit sa ganitong mga salita, nakalaan kay Yahweh. Amen po. Good morning. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Exodus chapter 39 verses 31 to 37. Sabi dito, ito'y itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul tulad ng utos ni Yahweh. Natapos nilang gawin ang tuldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh. Gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tulda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at pahalang na balangkas, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at ang mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasanan nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Makikita natin sa verse na ating binasa yung pagsunod, yung obedience ng mga craftsman ayon sa utos ni Moses, dahil si Moses yung direktang in-instruct ng Panginoon, kaya naman sa kanya din ipinakita kung tama ba lahat ng mga ginawa nila for completion, no? So kumbaga hindi lang basta nila ginandahan, kundi kumbaga parang may quality control pa na tinatawag. Talagang binusisi pa kung tama ba ang mga detalye, kasi gusto nila na ang detail ay naayon talaga sa utos ng Panginoon. So nandun yung obedience. Yun lamang po. Ituloy na natin mga kapatid dito sa Exodus chapter 39 verse 38 to 43 po mga kapatid. Sabi po dito sa 38, ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kurtina para sa pintuan ng tulda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso
kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan, at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng tuldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal. Ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isang tinignan ni Moises at binasbasan ng magtiyak na nayari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Ayan po, ayon sa iniutos ng ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid. Ang ganda pong basahin nito, Exodus. At tayo po tutuloy na rin sa huling bahagi ng Exodus chapter 40. Ayan. Shalom po mga kapatid.